Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Isang mapagpalang araw sa inyo. Wala na pong paligoy-ligoy. Rekta na po tayo sa kwento. Nangyari po ito taong 1992. Nasa edad ako na 12 anyos. Yung lolo ko noon ay mayroong maisan at kaniyugan sa aming baryo. Malawak po ang kanyang lupain na ipinamana rin niya sa kanyang nag-iisang anak. At yan ay ang aking tatay. Sa mga panahon po na ito ay meron pa kaming maliit na bahay sa maisan. Minsan, doon din kami nagpapalipas ng gabi sapagkat malamig doon. Maliban dito ay meron talaga kaming bahay na ipinatayo ni lolo at lola. Pero medyo malayo po ito sa maisan. Siguro, mga 200 metro ang layo. Isang hapon noon, sa pagdating ko sa bahay galing eskwelahan, ay nakita ko si ate na nagliligpit ng kanyang mga damit. Na parang nag-iimpake po ito. Nung una hindi muna ako nagtanong kasi baka pinagilitan po ito ng aming lolo at baka madamay ako. Pero maya-maya lang ay kinausap naman niya si lolo at nakita ko na wala namang problema. Kaya dito na ako nagtanong. Ate, saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Doon sa maisan. Meron kaming gagawin ng aking mga kaklase. Malapit na kasi yung exam namin at saka meron din kaming gagawing proyekto. Doon muna kami mananatili ng 2 gabi. Sagot ni ate. Ganun ba? O sige ate. Sagot ko naman. Siguraduhin mo lang na walang lalaki. At kung meron man, mas mabuting sabihin mo na ng maaga. At dito mo nang patulugin sa amin. Medyo galit na sabi ng aming lolo. Lo, kailan pa ba ako nagsinungaling sa inyo? Wala nga po. Sagot naman ni ate at tumango na lamang si lolo. Si ate po ay ang nag-iisang babae sa amin at siya rin ang panganay na anak. Mahal na mahal po ito ng aming lolo o sabihin na natin na siya ang pinakapaboritong apo sa amin. Hindi ko po yan maitatanggi. Pero pagdating naman sa ibang bagay ay pantay naman ang pagtrato ni lolo sa amin. Walang naiiwan. Bago pumatak ang takip silim, ay dumating naman ang 2 kaklase ni ate at tawagin natin sila sa mga pangalang Brenda at Maya. Mababait naman ang mga ito at agad ko naman silang pinaganda ng hapunan kasi ito ang utos ng aking mga magulang. Pagkatapos nilang kumain ay nagsabi si lolo na ihatid ko daw sila sa maisan at sinunod ko naman po siya. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakan ay nakikinig lang ako sa kanilang usapan. Nakakatakot pala dito kapag madilim. Parang abandonadong baryo. Wala nang katao-tao sa ganitong oras. 6:00 pa lang naman ah. Sabi ni Brenda. Ay oo, ganito dito. Yung ilan ay tulog na sa mga ganitong oras. Sagot naman ni ate sa kanya. Ano ka ba Brenda? Siyempre nasa probinsya tayo. Di tulad dun sa inyo. Ang ingay-ingay. Kahit madaling araw, may mga nadidinig pa akong nagsisigawan sa kabilang bahay. Patawang sabi naman ni Maya at tumawa naman kaming lahat. Sa pagdating namin sa maisan, ay sinabihan ko si ate na bago sila matulog, ay siguraduhin niyang nakalak ang mga bintana at pinto. Kasi hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Tumango naman siya, pero bago ako umalis ay nagsabi ito na kung pwede doon na lang daw ako matulog. Pero tumanggi ako. Kasi bukas ng madaling araw ay meron kaming gagawin ni tatay. Tumango naman siya at nagpaalam. Mag-iingat ka dyan, kasi baka may bagat. Pabirong sabi ni ate. At bakit ngayon pa sila magpapakita?
Sagot ko naman sa kanya at agad naman ako naglakad pa uwi. Sa pagdating ko naman sa bahay namin ay sinalubong po ako ni Lolo at sinabihan na pagpataknaw ng alas 8 ay bumalik ako doon sa maisan at doon daw ako matulog. Nang sa ganon ay merong kasama si ate. Maliban dito ay para malaman doon namin kung merong lalaking kasama si ate. Baka merong darating. Tumango naman ako kasi hindi naman ako takot na lumabas ng bahay kahit gabi na. Bata pa lang po kasi ako ay inuutusan nila ako na pumunta sa maisan kahit gabi na. Siguro nasanay na rin po ako. Nagsabi naman si tatay na mas mabuti ngang nandoon ako para kung sakaling merong mang masamang loob na papasok kina ate ay nandoon ako para protekta ng mga ito. Kaya pagpatak nga ng alas 8 ay naglakad na ako papunta doon. Meron akong dalang isang lampara nang sa ganun ay makita ko ang aking dinadaanan. Maliban dito ay meron din akong dalang itak para sigurado. Sa pagdating ko sa parang entrance ng aming maisan ay dahan-dahan ako naglakad patungo sa bahay. Nang sa ganun ay hindi ako marinig nila ate. At nang marating ko ang pintuan ay pinakinggan ko ang mga ito. Wala naman ako nadidinig na boses ng lalaki kaya kumatok ako. Ate, ako to. Sabi ko at agad naman niya akong binuksan. Oh, ba't ka bumalik dito? Tanong niya. Yang sabi kasi nila tatay, samahan ko kayo dito. Kaya wala akong magagawa. Sagot ko naman at agad naman akong pinapasok ni ate. Pumuesto naman ako sa kusina kasi meron ding malit na kama doon si Lolo. Sina ate naman ay nasa loob ng kwarto. Maya-maya lang ay tumahimik din naman ang mga ito at ang ibig sabihin ay tulog na sila. Ako naman ay nagpapaantok pa lang sa mga sandaling ito. Makalipas pang 1 oras ay dinalaw ako ng antok kaya pinatay ko ng aking lampara. Di kalaunan ay nakatulog na naman ako. Ngunit makalipas lang 2 oras ay nagising ako sa boses nila ate na tila ba merong problema. Agad akong bumangon at tumungo sa kanilang kwarto. Ate, anong problema nyo? Sabay katok sa pinto. Agad naman akong binuksan ni ate. Hindi ko nga alam. Biglang sumigaw si Maya. Siguro nanaginip ng masama. Hintayin natin kumalma. Sabi niya. At yun nga, ginawa namin. Nakita ko na hinahabol ni Ate Maya ang kanyang hininga at pinagpapawisan na po ito. At makalipas sigurong mahigit 10 minuto ay kumalma ito at nakausap namin siya ng matino. Ate, anong problema mo? Tanong ko kay Ate Maya. Ang sama ng panaginip ko. Parang totoo. May nakita daw ako nakasilip dyan sa bintana. Isang matanda, naglalaway, habang nakatingin sa akin. Kwento ni Ate Maya. Panaginip lang yan. Ilang beses na kaming natulog dito pero wala naman kaming naranasang kakaiba. Namamahay ka lang siguro. Sagot ko naman. Oo nga naman Maya, nandito naman kami. Walang mga ano sa'yo dito. Sagot naman ni Brenda at tumangon na lamang si Ate Maya. Makalipas naman ng ilang oras na usapan ay bumalik na sila sa kanilang pagtulog. Napagpasyahan ko naman na ilagay ang maliit na kama sa tapat ng kanilang kwarto. Nang sa ganon ay makampanting mga ito at mabawasan ang takot ni Ate Maya. Maya-maya lang ay nakabalik din naman ako sa aking pagtulog. Subalit, ako naman ang nanaginip ng kakaiba. Nakita ko daw si Lola sa labas ng bahay at nagsabi ito na maging alerto daw ako. Hanggang sa meron siyang itinuro sa likod ng bahay. Pero wala naman siyang sinabi kung anong meron doon. Kaya talagang nagtataka ako kung ano ang gusto niyang iparating.
Walang ano-ano ay nagising ako at preskang preska pa ang aking napanaginipan. Agad naman akong tumingin sa bahagi na kung saan nakaturo si Lola at hindi ko alam kung bakit ako kinikilabutan at nararamdaman ko na merong presensya doon. Yung bahagi po na ito ay malapit sa bintana ng kwarto nila ate. Agad ko ring naalala ang kwento ni Ate Maya tungkol sa kanyang panaginip. At napaisip ako na baka totoo nga na meron talagang umaaligid sa gabing ito. Pero ang tanong, bakit? Ano ang kanilang kailangan? At nang dahil wala akong kinakatakutan, hindi naman sa pagmamayabang, ay bumangon ako at lumabas sa kusina. Daan-daan ako naglakad patungo sa likod ng bahay. Sa pagsilip ko doon ay meron akong nakitang taong nakatuwan sa harap mismo ng bintana nila ate. Mahabang kanyang buhok at masasabi ko na isa itong matandang babae. Sa buong buhay ko ay noon na ako nakakita ng ganon. Sino ba namang normal na tao ang gagawa nun sa ganoong oras? Kaya naglakas loob ako na tanungin po ito. Pero sa kalmadong tono. Magandang gabi po. Ano po yung ginagawa niyo dito? Tanong ko sa kanya at bigla itong lumingon. Pero walang ano-ano. Ay tumakbo ito papunta sa akin na tila ba dudumugin niya ako. Agad po akong umiwas at dumiretso ito sa loob ng maisan. Hindi ko siya namukaan sapagkat madilim din sa mga sandaling iyon. Hindi naman ganun kaliwanag ang buwan kasi makapal din ang ulap. Dali-dali akong bumalik sa loob ng bahay pero hindi ko na ginising sina ate. Baka matakot lang ang mga ito. Nagsimula na rin ako maghinala na aswang ang matanda. Kasi nadidinig ko rin sa mga kwento sa matatanda sa amin na yung mga aswang ay nakatuwad bago mag-ibang anyo. Dito na rin ako nakaramdam ng kaunting takot. Napagpasyan ko naman na manatiling gising hanggang umaga. Kasi ilang oras na lang ay sisikat na rin naman ng araw. Bandang 5:00 ay nakarinig ako ng mga pagaspas. Paikot-ikot lang sa bubong ng bahay. At sabi ko, baka siya na to. Kaya ako naging alerto. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Ate Maya. Tila ba ginising niya sina ate. Agad ko namang binuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Anong problema ate? Pabulong na sabi ko. At agad niya akong sinenyasan na lumapit sa akin. Sobrang sakit ng tiyan ko. Sagot niya. At sa mga sandaling ito ay gising na rin sina ate. Narinig din nila ang mga pagaspas. At sabi ko, kanina pa ako nakakaramdam o nakikiramdam. At wala silang maisagot. Walang ano-ano ay sumigaw naman si ate. Kung sino ka man, siguraduhin mong hindi ka namin makikilala. Nagkamali ka ng binulabo. Makalipas lang ilang sandali, ay narinig namin na yung pagaspas ay papalayo na. Kaya inisip namin na umalis na kung ano man ang lumilipad sa ibabaw ng bubong. Pasensya ka na. Pero hindi ko na kaya na manatili dito. Uuwi na lang ako mamaya. Sabi ni Ate Maya. Doon na lang kaya tayo sa inyo, Maya. Sabi naman ni Ate Brenda. Mas mabuti siguro na doon na lang tayo sa inyo, Maya, para walang problema. Sabi naman ng ate ko at tumango naman si Ate Maya. Sa pagsikat nga ng araw ay sama-sama kaming umuwi sa bahay ni Lolo. Kinuwento naman namin ang lahat na naging karanasan namin doon sa Mahisan. At ayon naman kay tatay, baka merong buntis sa kanilang tatlo. Kasi nung ipinagbubuntis pa lang daw kami ni nanay, ay meron din silang nakaengkwentrong aswang. Ang unang pinaginilaan kong buntis ay si Ate Maya. Kasi sa kanilang tatlo, ay siya lang naman ang nagre-reklamo na sumasakit daw ang tiyan. Pero hindi ko na ito sinabi kay nanay at tatay. Pagpatak naman ng 9:00 ng umaga, ay napagpasyan nila na doon na lang sila matutulog sa bahay nila Ate Maya. Kaya hinatid ko sila sa bayan, gamit ang tricycle ng aking lolo. Makalipas naman ng ilang linggo, sinabi sa amin ni ate na buntis nga si Ate Maya.
kaya tama nga ang aking hinala. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari din sa aming baryo. Isisingit ko na lamang. Sa mga panahong ito ay nasa edad ako na 15. Isang gabi noon ay inutusan ako ni Lolo na bumili ng tuba sa bukana ng aming baryo. Meron kasing talipapa doon. Agad ko namang sinunod ng kanyang utos at habang naglalakad ako sa gitna ng kalsada ay naramdaman ko na biglang lumamig ang simoy ng hangin. Animoy nasa ibang bansa ako at umuulan ng nyebe. Ganun yung pakiramdam. At nang dahil dito ay agad ako napahima sa aking mga braso. Yung daladala kong lampara ay biglang namatay. Labis ang aking pagtataka kasi malabo naman na mapapasukan agad ng hangin. Lumingon ako sa aking paligid at wala naman akong nakita. Pero nararamdaman ko na meron akong kasama. Kaya binilisan ko na ang aking paglalakad. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng mahinang tunog ng isang tambol. At nanggagaling ito sa aking likuran. Tambol po. Kaya agad naman akong lumingon. Nagulat ako nang makakita ng maraming tao. At sa pinakaharap ay merong kabaong na sa tingin ko ay nakalutang sa hangin. Nang dahil dito ay tumakbo na ako. At nang lumingon ulit ako sa bahagi na kung saan ko sila nakita, ay wala ng mga ito. Nang makarating naman ako sa bukana ay tamang-tama na nandoon din ang isa naming kabaryo na merong dalang motorsiklo. Kaya sabi ko, hintayin niya ako kasi aangkas na lang ako sa kanya. Mabuti at pumayag po ito. Nakarating naman kami sa bahay ng ligtas at kinuwento ko naman kay nanay at tatay tungkol dito. Sabi nila, sa bahagi na yun ay meron talagang bagat. Yung bagat po ay ang mga nilalang na nagpapakita ng hindi mo inaasahan. Kaya talagang nakakabigla kapag makita mo sila. Pinagtawanan lamang ako ni ate at ayon naman kay Lolo. Huwag daw ako magpapadala sa takot kapag makita ko ulit sila. Kasi ako daw ang talo. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Kasi wala na rin po akong naging karanasan pagkatapos nito. Maraming salamat po sa inyo.